Hi, good evening po mga ka-health. Once again, ito po yung continuation ng ating pag-aaral patungkol po dito sa happiness chemicals or good hormones from adrenal glands. Okay? So, kagaya po kagabi, nadagdagan po ng isa. No? Number one, ito po yung tinatawag natin isa sa mga good hormones yung tinatawag nating dopamine. So, ang tawag dito, the reward chemical. Chemicals po kasi yan eh. The reward chemical. So, ang under nito ay meron tayong mga dapat gawin o kaya ay pagpili sa mga ating kikilos, gagalaw, no? So, dahil nga ito ay isang happiness hormones, ay pipili tayo ng ating gagawin. Katulad ng try something new. Yan. Minsan nagsasawa na tayo doon sa mga routine na ating mga ginagawa. Ba't di ka maghanap ng something new na kung saan ay mapafocus ka? Try something new. Hindi lamang yung mga dati, pwede kang magbukas ng mga bagong bagay sa buhay mo. And then listen to music. Wala pong masama na makinig ka doon sa mga music na gusto mo para ikaw ay ma-relax, para ikaw ay makaramdam ng happiness, no? So parang may galak, no? And then make a small list of tasks and then complete them. Lista po natin ang ating mga gagawin at kung hanggat maaari lahat ng ating nailista na sisimulan ay kukumpletuhin po natin. Yan. Okay? Yung pong isa ay yung tinatawag nating kagabi na serotonin. Okay? Ano yun? Ang serotonin po ay the mood stabilizer. Pag sinabing mood stabilizer, i-stabilize niya yung mga mood swing mo, no? Kasi dati pa iba-iba ka, para kang bipolar, o kaya ganoon rin, bipolar. So, ang mood natin ay nagsiswing yan ng paiba-iba. So, sabi dito, ang serotonin ay the mood stabilizer. Una, get some sunlight. Mahalaga po yung tayo nagpapaaraw sa umaga habang naglalakad tayo. Isang kaibigan po at isang gamot ang sikat ng araw, lalo na sa umaga. Vitamin D. And then, exercise. Of course, hindi po mawawala talaga yan. Sapagkat ang exercise, nagdudulot ito ng patuloy na kagandahan dun sa kalusugan ng iyong pag-iisip. Okay? So, kinakailangan ay tayo ay bukod doon sa arawan, ay mag-exercise po tayo regularly. Napakalaking tulong po niyan para sa ating health, mental health. And then, meditate. So, lalo na, if you're a Christian, meditate on the Word. Lagi tayong, hindi naman kinakailangan solitude lagi. Pero mahalaga na tayo ay nakapag-meditate. Sometimes, sa time ng loneliness natin, kasi minsan, ang pinakamasayang bahagi ng buhay mo ay yung hindi ka na tumatawa. Pag nasa sarili ka na sa kwarto mo, kasi merong realization. Masaya ka sa loob. Sa labas kasi, sandali lang yan, kasayaan. Diba? And then, a healthy diet, proper diet, hindi pwedeng alisin ito. Sapagkat ang ating mga karamdaman, karamihan, ay dinudulot ng mga maling pagkain. So, ano yung mga healthy foods? Hindi ko na po isa-isahin yan sa bahagin yan. Naituro ko na po yan. Yung ating mga dapat kainin. Magbago na po tayo ng lifestyle. Baguhin ang pagkain upang tayo ay sumigla sa mental, emotional, at saka physical, and including the spiritual. Healthy diet. Pag sinabing healthy, malusog, nakakalusog. Ibig sabihin, nakakabuti. Hindi junk food. Hindi ito lason. Kasi may mga pagkain lason eh. Ano yun? Yung masasarap, syempre. Pangatlo ay yung endorphins na tinatawag natin. Ang tawag po sa endorphins ay pain reliever. So para siyang Medicol, para siyang mga ganon. Ibuprofen, Alaxan, o ano pa mga pain reliever. Okay? Yung mga parang mga ano, no? Na nagpapaalis ng pain. Kasi marami po yan eh. Acetaminophen o kaya ay paracetamol. Pero yan mga pain reliever na yan ay pang-alis lamang ng panandalian na pain. Hindi ito nakakagamot doon sa tunay na ugat ng iyong sakit. So, itong endorphins, isang pain reliever, magkakaroon tayo ng, marirelieve tayo doon sa pain kasi nakaka-istorbo yun eh, discomfort yun eh. At anong gagawin natin? Try a regular exercise. Kung di mo kaya ng araw-araw, 30 minutes na lakad, ay pwede naman ng 3 times a week. Sa gym ko po ginagawa yan, yung cardio, chest, crunches, at saka yung bicep, triceps, at saka yung shoulder. Okay? So, kinakailangan regular. Meron kang time na ilalaan dyan. Kung everyday, 30 minutes lang, lakad, araw, okay na yun. Regular exercise na yun. Di ba kinakailangan pa talagang 2 oras kang nagbubuhat, nag-gym, tumatakbo lagi. Hindi naman. Kailangan natin, mga basic lamang po ito. Yung tinatawag nila sa mga gym na meron doon yoga and meditation.
Pero ako hindi ko pinasok yung yoga and meditation. Nakakabuti po yun sapagkat meron doon mga kala mo sumasayaw na stretching, ini-stretch yun. Pero ako po may stretching ako sa therapy ko. So, ini-stretch yan hanggang sa lumambot yung katawan mo, hindi siya magiging stiff masyado kasi nga sedentary lifestyle, hanggang doon ka lang tatayo, uupo, lalakad ng konti, tapos sasakay sa kotse, matutulog na sa bahay pagkatapos kumain. Laughter, napakabuti po ng ikaw ay tumatawa. Dito ay nakaka-release ito ng ating mga kalungkutan at ng mga problema. So, tawanan mo ang iyong problema. Sabi nga ng late Freddy Aguilar, no? Sabi niya, tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, mag-smile ka, para hindi ka magmukhang matanda. Lagi kang mag-smile. And then, alisin mo yung mga worry sapagkat yan ang mga sagabal at lason. So, walang way sa atin dapat ang cortisol. Ang cortisol ay yung bad hormones na nagpapadepress sa atin, okay? Nagiging stress tayo, at saka nagkakaroon tayo ng anxiety dahil doon. Okay? So, meditation, laughter, lagi po yan. And also, there's one thing here, eat dark chocolate. Yung original dark chocolate, mapait po yun. Yung walang sugar hanggat maaari. Kasi meron naman ako nabibili na may stevia, pero ganun pa rin, hindi masarap kasi ang dark chocolate, mapait yun. So, ang gusto natin, yung mga milk chocolate, mga ganun. Pero yung dark chocolate, maigi po yan sa ating kalusugan. And then, try some aromatherapy. Pupunta po kayo sa mga massage parlor. Yung mga massage na very conducive at very relaxing. Pagpasok mo, ang bango-bango, mayroong konting tugtog na yung tipo bang ipag-iheli ka na para bang asarap matulog habang minamasahe ka. So, try the aromatherapy, maigi po yan. Yung naamoy natin, yung mga usok na, hindi tulad sa labas, yung maamoy natin, mga pollution po yun. Hindi po yun therapy. Kabaligtaran. Okay? And then, enjoy warm bath. Ako kadalasan, napakahalaga minsan na kinakailangan medyo warm shower sa gabi. Ma-enjoy mo yun para maganda pagtulog mo, para ma-release naman. No? Hindi naman sobrang init, pero kailangan natin minsan ng warm water. Mag-shower ka para ma-relax ka at gumanda ang pakiramdam mo, bumango ka bago ka matulog. Okay? Create music or art. Ako po as an artist, nagpe-paint po ako. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang aking pinipaint. So, therapy din po yun. Part ng therapy ko noon ay gawin mo yung matagal mo nang hindi ginagawa na tinigil mo na. Katulad ng pag-painting. Habang nagpe-paint ako, nagkakaroon ng kakaiba, no? Lalo na sa music, yung iba ay mahilig sa music, dinadaan nila sa music, tutugtog siya, makikinig siya. Ako naman, bukod sa music, kasama na dito yung tinatawag na oil painting at saka modern art, yung mixed media. Mga idea yan pumapasok sa atin na tinatandaan natin, sinusulat natin at gagawin natin. Number 4 po, itong isang ito ay yung tinatawag na oxytocin. Ito po yung love hormone. Yan. Pag sinabing love hormone, yun yung merong affection. Pag sinabing love hormone, get a massage. Magpamasahe tayo paminsan-minsan para maayos ang sirkulasyon ng ating dugo, ma-relax tayo. Okay? So, get a massage. Spend time with friends. Isang mahalagang bagay. Pag tayo ay ayaw na lumabas, ayaw na makipag-usap sa mga tao, nakaka-relieve po yun na tayo ay sumasama sa mga tao, ating mga friends o barkada, o at least once a week, meron kayong pagkikita, o kaya meron kang pupuntahan, gusto mo makakwentuhan kasi na-miss mo siya, so magkikita-kita kayo, kakain kayo together, at magtatawanan kayo, di ba? Inaalala natin yung mga nakalipas, lalo na kung magkakabatch tayo, gano'n, tawanan tayo, o ikaw nga, nung araw, gano'n. Yeah. And then, show affection. Kinakailangan meron tayong panlabas na pagpapakita ng ating affection. Kasi, meron mga taong bato eh. Ako, medyo gano'n ako. Para bang wala akong masyadong emosyon. Pero try to do it. Smile to people and then spend time with them, talking, lahat. And then enjoy your meal or your lunch or dinner. Yeah. Show affection. And then, do something nice for someone. Mas nakakaganda ng kalooban yung ikaw ay may ginawang mabuti sa iyong kapwa nang hindi ka nagpapabayad. Ang mga tao po, ang totoong mga tao masaya yung mga mapagbigay. Yung mga generous. May nakita ka bang mapagbigay na malungkot, umiiyak? Hindi, masaya sila na nagbibigay. At lalo tuloy pinararami yung kanilang binibigay sapagkat sila ay malaya din nagbibigay. Sapagkat napakasarap ng pakiramdam na ikaw yung, kahit na hindi pangungutang, no?
maging mapagbigay tayo. Be generous to them. Yung bang ikasasaya ng isang tao, ba't mag-sacrifice ka? Bigyan mo siya. Magbigay tayo upang tayo bigyan din. Okay? And then, yun nga, do something nice to each and everyone, kahit sino mga tao sa paligid natin, family, sa church, sa community, ay maging mabuti tayong tao at lagi tayong maging nice to them. Okay? Yun lamang po. Salamat sa maikling ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at muli ay mamaya maglalive ako. It's okay. God bless you.